Maaga pa lang ay naririnig na ang malakas na boses ni Rolando sa loob ng kanilang bahay. Kasama ang asawang si Marisa, nakaupo sila sa sala habang nakatayo sa harapan nila ang kanilang panganay na si Rolliver. Nahalatang naiilang ngunit may halong inis sa kanyang ekspresyon. Ano bang problema mo, Rolliver? Bakit kailangan mo magkating sa eskwelahan? Malakas na tanong ni Rolando habang seryosong nakatingin sa anak. Sa tuwing tinitingnan niya si Rolliver, nararamdaman niya ang pagkabigo. Matalino at mabait naman ito noong bata. Ngunit nang tumungtong sa high school, ay tila nagbago ang ugali at lagi nang pasaway. Nakatungo si Rolliver. Hindi makasagot agad. Alam niya na nasa mali siya, ngunit hindi niya gusto ang tonong ginagamit ng ama. Pabuntong hiningang sumagot siya. Pa, di naman ako laging nagkakating. Minsan? Kung minsan lang, ba't may sulat galing sa guro mo? Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin, Rolliver? Ang pag-aaral ang pinaka-importante sa lahat. Galit na sabi ni Rolando, halatang hindi kontento sa sagot ng anak. Ang kanilang dalawang nakababatang kapatid na sina Alyssa at Juliana ay nakasilip mula sa kanilang mga silid. Tahimik na nakikinig sa pag-aaway ng kanilang kuya at ng kanilang ama. Si Alyssa ay may halong awa at kaba, habang si Juliana naman ay nagtataka kung bakit laging pasaway ang kuya nila. Nanatiling tahimik si Rolliver at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa ama ang dahilan ng kanyang pagkating, dahil ayaw niyang aminin ang tunay na dahilan sa likod nito. Tahimik ang buong bahay matapos lumabas si Rolliver sa ilalim ng galit at frustration. Naiwang tulala sina Rolando at Marisa sa kanilang kinauupuan. Pero mula sa itaas, hindi na mapigilan ni Alyssa at Juliana ang nararamdaman nilang kaba at lungkot. Alam nilang laging masama ang loob ng kanilang kuya at gusto nilang subukang maintindihan ng kanilang mga magulang ang kaniyang sitwasyon. Nagpalitan ng tingin ng magkapatid at matapos ang ilang segundong pag-aatubili, bumaba si Alyssa upang maglakas loob na kausapin ng kanilang ama. Sumunod naman si Juliana at nakatago sa likod ng kanyang ate, tila mas kabado sa kanilang gagawin. Pa, mahina at nanginginig na sabi ni Alyssa habang nakatingin kay Rolando. Pwede po bang makausap kita sandali tungkol kay kuya? Saglit na nagulat si Rolando. Hindi inaasahan na lalapit ang kanyang mga anak na babae tungkol sa nangyari. Tinignan niya ang dalawa at kahit labis pa rin ang galit niya, hindi niya kayang baliwalain ang kanilang presensya. Bakit, Alyssa? Anong gusto mong sabihin tungkol sa kuya mo? Tanong ni Rolando, pilit na pinipigilan ang kanyang galit upang hindi matakot ang dalawang bata. Pa, baka naman po kasi may pinagdadaanan lang si kuya. Sagot ni Alyssa, maingat ang kanyang tono. Minsan po kasi, siya mismo ang nagsasabi na ang hirap ng buhay sa high school. May mga kaibigan siya pero sabi niya, minsan nararamdaman niyang hindi siya naiintindihan. Si Juliana ay biglang sumingit. Mababa ang boses, ngunit may halong tapang. Pa, baka po kaya siya nagkating dahil gusto niyang tumakas sa problema. Baka hindi niya alam kung paano mag-open up sa inyo. Saglit na napatigil si Rolando. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng kanyang mga anak na babae at unti-unting nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang sariling paraan ng pakikitungo kay Rolliver. Nakita niya ang sensibilidad ng mga mukha ni Alyssa at Juliana at sa unang pagkakataon, naisip niyang baka nga tama sila. Baka kailangan niyang bigyan ng mas maraming oras at tunawa ang panganay nilang anak. Pero anak, sagot ni Rolando nang mas malumanay na. Si Rolliver ay may responsibilidad bilang kuya. Hindi ba tama lang na itama ko siya kapag mali siya? Opo pa, mabilis na sagot ni Alyssa. Pero baka kailangan din niya ng tao na mag-aalaga sa kanya. Hindi lang magagalit sa kanya. Siguro kaya po siya nakikipagkaibigan sa mga taong yun kasi nararamdaman niyang hindi siya naiintindihan dito sa bahay. Napabuntong hininga si Rolando at napatingin siya kay Marisa
Natahimik lamang ngunit halata ang pag-aalala sa mukha. Sa puntong iyon, unti-unti niyang naisip na baka nga may mga bagay na hindi niya naisip tungkol sa kanyang anak. Para sa kanya, ang disiplina at tamang gabay ang mahalaga. Ngunit marahil ang kailangan din ni Rolliver ay isang taong makikinig. Huminga ng malalim si Rolando at mahinang nagsabi, "Sige, Eliza, Juliana. Subukan kong kausapin ulit ang kuya nyo nang mas mahinahon. Pasensya na kayo ha. Baka nga masyado akong nagpadala sa galit ko." Ngumiti ang magkapatid at tumango. Ramdam nila ang kanilang ama ay nagbukas ng konting espasyo para intindihin ng kanilang kuya. Matapos ang mainit na pag-aaway at ang paglabas ni Rolliver sa bahay, hindi mapakali sina Rolando at Marisa. Magkahalong galit, pag-aalala at pagkalito ang bumabagabag kay Rolando habang iniisip kung saan maaaring nagtungo ang anak. Sa bawat segundo ng kanyang pag-iisip, tumindi ang kanyang pangamba. Ngunit may halong inis pa rin siya sa ginawa ng anak. Nagring ang telepono ni Marisa at agad niya itong sinagot sa pag-asang baka si Rolliver ang tumawag. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Rolando at tahimik na sinabing, "Ano kaya kung tawagin natin ang mga klase niya o mga kaibigan? Baka alam nila kung saan siya pumunta." Nag-aalangan si Rolando, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. "Sige," sagot niya, halatang hindi niya inaasahang makakarating sila sa ganitong sitwasyon. Isa-isa nilang tinawagan ang ilang kaklase at kakilalang madalas na nakikita kasama si Rolliver. Ngunit walang tiyak na impormasyon kung nasaan siya. Lumipas ang ilang oras bago isang kabarkada ni Rolliver ang sumagot. At doon lang nalaman ni Rolando na nakikita ito sa isang tambayan sa labas ng eskwelahan. Agad na nagtungo si Rolando sa lugar na iyon. At pagkadating niya, nakakita siya ng ilang kabataan na nag-uusap-usap sa gilid ng tindahan. Nasa kanila si Rolliver, kasama ang mga kaklase niyang kilala sa pagiging pasaway. Nang makita siya ni Rolliver, nagulat ito, ngunit agad na sinubukang itago ang kanyang kaba sa likod ng malamig na ekspresyon. "Rolliver," seryosong sabi ni Rolando habang nilapitan ng anak. "Halika, sumama ka sa akin." Ngunit hindi gumalaw si Rolliver. "Bakit pa? Kasi ayaw mo ako makipagkaibigan sa kanila?" Sabay tingin sa mga kaibigan niyang nananatiling tahimik. Ramdam ni Rolando ang pagkasarkastiko ng tinig ng anak at lalong bumigat ang kanyang dibdib. "Hindi ko sinasabing masamang tao sila." Sinubukan ni Rolando na maging kalmado. "Pero anak, may mas mabuting paraan para harapin ang mga problema mo. Kung gusto mong magkaibigan, suportado kita. Pero ayokong dahil sa kanila ay nawawala ka na sa tamang landas." Nagsalita si Rolliver. "Pa, di mo ako naiintindihan. Ang hirap ng mga inaasahan mo sa akin. Lahat na lang ng kilos ko, may mali. Kaya nga, mas gusto kong kasama sila kasi kahit paano, naiintindihan nila ako. Di nila ako inuusgahan." Ramdam ni Rolando ang sakit ng mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na ganito ang pakiramdam ng kanyang anak, na para bang walang kakampi sa loob ng sariling bahay. Huminga siya ng malalim, pinilit kontrolin ang sariling galit. "Rolliver," sabi ni Rolando sa mas malambot na tono. "Alam kong hindi ko alam lahat ng nararamdaman mo. Pero bilang tatay mo, mahal kita. Gusto ko lang na maayos ang landas na tatahakin mo. Kung may mga bagay kang hindi maiintindihan o naguguluhan ka, nandito ako para makinig." Sandaling natahimik si Rolliver. Nag-aalangan siya, ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya, naramdaman niyang nagbago ang tono ng ama. Isang bagay na bihirang mangyari sa kanilang mga pag-uusap. Hindi sumagot si Rolliver, ngunit marahang tumayo ito. Sumulyap sa mga kaibigan at sumunod kay Rolando. Tahimik silang naglakad pa uwi at sa bawat hakbang, naramdaman ni Rolando na kahit paano, may posibilidad na maibalik ang tiwala ng kanyang anak kung magsisimula siyang mas makinig kaysa magalit. Kinabukasan,
Napagdesisyonan ni Rolando na kailangang alamin pa ang mga detalye tungkol sa mga kaibigan ni Rolliver. Hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib mula sa nakaraang gabi. Kaya nagtanong-tanong siya sa mga magulang ng ibang estudyante sa eskwelahan ni Rolliver. Nalaman niya sa mga kausap na madalas ngang nakikita si Rolliver kasama ang ilang kabataan na kilala sa pagiging pasaway. May ilan pa sa kanila ang naiuugnay sa mga gulo at ilang insidente sa eskwelahan. Lalong bumigat ang loob ni Rolando habang nalalaman ang mga ito. Para sa kanya, ang ganitong mga kasama ay maaaring magdulot ng masamang impluwensya kay Rolliver. At sa bawat impormasyon na nalaman niya, ramdam niyang may mas malalim na dahilan kung bakit pumiling makisama ang anak sa mga ito. Sa kanyang pag-iisip, hindi napigilan ni Rolando na bumalik sa tambayan na nakita niya kahapon. Sa pagdating niya roon, nakita niya ang isa sa mga kaibigan ni Rolliver, si Jomer, na kilala sa kanilang komunidad bilang matagal nang may reputasyon na laging nasa gulo. Lumapit siya kay Jomer at sa mahinahong tono ay nagtanong si Rolando. Jomer, nakikita kita na kasama ang anak ko. Gusto ko lang malaman, bakit ba naging malapit sa inyo si Rolliver? Napakamot sa ulo si Jomer, halatang naiilang sa biglaang pakikipag-usap ng ama ng kanyang kaibigan. Sir, si Rolliver kasi, mabait naman po siya. Pero minsan po kasi parang ramdam namin na may bigat siyang dinadala. Kaya siguro minsan sumasama rin siya sa amin kasi parang naipaparamdam namin sa kanya na naiintindihan namin siya. Nagulat si Rolando sa sinabing ito ni Jomer. Hindi niya inaasahan na may ganitong pananaw ang mga kaibigan ni Rolliver tungkol sa kanya. Nagpatuloy si Jomer. Sir, kung akala niyong masama kami, di naman lahat ng barkada ay gulo lang ang alam. Minsan kasi sir, kailangan lang namin ng pagkakaintindihan. At ang anak niyo pong si Rolliver, mukhang yun din po ang hinahanap niya. Napaisip si Rolando. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang mga kaibigan ng anak hindi bilang problema, kundi bilang mga kabataang may sariling pinagdadaanan. Napagtanto niyang baka si Rolliver nga ay nahihirapang mag-open up sa kanya at nakahanap ng konting aliw sa piling ng mga taong tila nakakaintindi sa kanya. Sige, Jomer, sabi ni Rolando na mas mababa ang tono. Salamat sa pagkwento mo ha, pero sana bantayan nyo rin ang isa't isa. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan nyo, pero sana rin huwag niyong kalimutan na may nag-aalala para sa inyo. Tumango si Jomer at saglit na tumahimik ang kanilang pag-uusap. Sa pag-alis ni Rolando, nag-iwan ito ng isang pangako sa sarili. Hahanapan niya ng paraan upang mas makausap ang anak niya ng mas bukas ang loob at higit sa lahat, mas maintindihan kung ano ang tunay na pinagdadaanan ni Rolliver. Lumipas ang ilang buwan at araw-araw na lamang ay wala nang ganang pumasok si Rolliver sa eskwela. Lumalalim ang alitan sa loob ng kanilang bahay at kahit na sinubukang kausapin ni Eliza ang kuya niya, tila lumalayo pa ito nang lumalayo. Isang umaga, habang naghahanda si Marisa ng almusal, napansin niyang hindi na naman bumaba si Rolliver para pumasok. Nag-aalalang kumatok siya sa pinto ng kwarto ng anak. Rolliver, anak, bumaba ka na't kumain tayo ng almusal. Papasok ka pa, di ba? Tawag niya, pilit ang lambing sa kanyang boses. Walang sagot mula sa loob ng kwarto. Pagbukas ni Marisa ng pinto, nakita niyang wala ng tao roon. Halatang maaga pa lang ay umalis na si Rolliver. Lumipas ang araw at bumalik si Rolando mula sa trabaho. Kita ang bigat sa kanyang mga mata nang ikwento ni Marisa ang nangyari. Hindi na makatiis si Rolando kaya kinausap niya si Rolliver sa hapunan nang umuwi ito sa gabi. Rolliver, seryoso niyang bungad habang nakaupo sila sa hapagkainan. Kailangan nating mag-usap. Bakit mo ginagawa to sa sarili mo? Wala kang matinong dahilan para magkating ng ganito. Tahimik lang si Rolliver, hindi umiimik habang nakayuko sa plato niya. Naramdaman ni Eliza ang tensyon at sinubukan niyang pakiusapan ang kanyang kuya.
Kuya, pakiusap naman sabi ni Alyssa, halos nagmamakaawa. Nagsusumikap naman kami para tulungan ka. Bakit hindi mo na lang pakinggan sina mama at papa? Kahit konting tulong para sa sarili mo. Kuya. Napabuntong hininga si Rolliver at tumingin sa kanilang lahat. Alam nyo bang hirap na ako? Lahat ng sinasabi nyo, paulit-ulit na lang. Puro expectations, puro galit. Pero may nakikinig ba sa akin? Naiwan sa tahimik si Rolando, ngunit hindi niya kayang magpalamya. Rolliver, ang iniisip lang namin ay ang kinabukasan mo. Hindi kami nagagalit ng walang dahilan. Ang kailangan mo ay disiplina. Sa sarili mo, at sa mga desisyon mo. Kung ayaw mong mag-aral, paano mo mabubuhay ng maayos? Tumayo si Rolliver, bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Bakit ba kasi ang tingin niyo sa akin, puro kasalanan ko na lang? Wala na kayong ibang alam kundi ipamukha ang mga pagkakamali ko. Anak, hindi ka namin sinusukuan. Nagmamakaawang sabi ni Marisa. Kahit minsan lang, subukan mong maintindihan ang mga sinasakripisyo namin para sa iyo. Ngunit hindi na ito inintindi ni Rolliver. Sa halip, mabilis siyang naglakad palabas ng hapagkainan, iniwan ng mga magulang at kapatid na natutulala. Lumipas ang huling semestre ng school year, nakatanggap ng sulat ang pamilya mula sa eskwelahan na nagsasaad na hindi na bumalik si Rolliver sa klase at tuluyan nang nag-drop out. Sa isang gabi, nakaupo si Rolando at Marisa sa sala. Hawak ang liham mula sa eskwelahan. Mali ba ako sa pagpapalaki sa kanya, Marisa? Bulong ni Rolando habang binabasa ang liham. Bakas ang lungkot sa kanyang boses. Rolando, ginawa natin ang lahat. Pero baka may mga pagkukulang din tayo. Sagot ni Marisa, pilit pinapakalma ang asawang nahihirapan. Si Alyssa nga'y nagmakaawa na sa kanya pero kahit siya, hindi rin kinaya. Tahimik na lumapit si Alyssa sa kanila, kita ang lungkot sa kanyang mata. Pa, kahit ilang beses ko po siyang kausapin, hindi siya nakikinig Ayaw na niya siguro ng tulong natin. Tumulo ang luha sa mata ni Alyssa. Ramdam ang bigat ng pagkawala ng kuya niya sa kanilang piling. Nagkatinginan sina Rolando at Marisa. At sa kabila ng pagsisikap nilang abutin si Rolliver, ramdam nilang tuluyan na itong lumayo. Makalipas ang ilang buwan, mula nang huminto si Rolliver sa pag-aaral, lumala ang kanyang paglayo sa pamilya. Patuloy na pinipilit na Rolando at Marisa na abutin ang anak, pero unti-unti na ring nawawalan ng pag-asa si Alyssa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikitang napapabarkada si Rolliver sa mga kabataang may masamang reputasyon sa kanilang lugar. Isang gabi, habang tahimik na nanonood ang pamilya ng balita sa sala, biglang tumunog ang kanilang telepono. Dali-daling sinagot ni Marisa ang tawag, ngunit sa ilang sandali, natigilan siya at natulala. Halos hindi makapagsalita si Marisa habang pinapasa ang telepono kay Rolando. Takot at kaba ang bumabalot sa kanyang mukha. Rolando, ang pulis. Si Rolliver. Nauutal ang kanyang tinig, halatang hindi niya matanggap ang narinig. Kinabahan si Rolando at kinuha ang telepono. Sa kabilang linya, isang opisyal ng pulisya ang nagpapaalam na nahuli si Rolliver kasama ang ilan pang kabataan sa aktong pagnanakaw sa isang tindahan sa bayan. Nabigla si Rolando sa narinig. Ano po? Hindi po maaaring ang anak ko yun. Mariing sabi ni Rolando, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang boses. Sir, pasensya na po. Pero kasama po siya sa mga inaresto namin kanina. Nakipagsabuatan po siya sa isang grupo na madalas na nagdudulot ng gulo dito sa lugar. Paliwanag ng opisyal. Walang nagawa si Rolando kundi ang humingi ng ilang sandali upang pumunta sa presinto. Agad silang nagtungo ni Marisa at Alyssa sa estasyon ng pulis. Pagdating nila roon, nakita nila si Rolliver na nakaupo sa likod ng mga rehas, nakatungo, halatang nahihiya ngunit pilit itinatago ang takot. Lumapit si Rolando.
bakas ang sama ng loob at galit sa kanyang mukha. Hindi agad nagsalita si Rolliver pero hindi na nakapigil si Eliza. "Kuya, bakit mo to ginagawa?" Mangiyak-ngiyak na sabi ni Eliza. "Ano na ang nangyari sa'yo? Di mo iniisip kung gaano kasakit sa amin ang lahat ng to?" Walang maisagot si Rolliver. Halatang ayaw niyang ipakita ang kahihiyan, ngunit halata ang pagsisisi sa kanyang mga mata. "Rolliver," mabigat na sabi ni Rolando. "Lagi kang binibigyan ng pagkakataon para ituwid ang landas mo. Pero ito pang napili mong gawin? Bakit hindi ka nagsabi sa amin? Bakit hindi ka nagsasabi? Kung nahihirapan ka, bakit hindi mo kami kinakausap?" Bumuntong hininga si Rolliver, pilit tinatago ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. "Pa, hindi niyo naman kasi ako naiintindihan. Lahat ng gusto ko, pinipilit niyong baguhin. Hindi ko kayang maging tao sa paningin niyo." "Anak, hindi ka namin hinihingi magbago ng biglaan. Pero kailangan mong malaman ang tama at mali," sabi ni Marisa, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. "Pamilya tayo. Nandito kami para sa'yo. Pero hindi ganito ang dapat mong ginagawang paraan para makatakas." Habang tahimik na nakikinig si Rolliver, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap, napagtanto ni Rolando at Marisa na malayo na ang tinahak ni Rolliver mula sa kanyang dating pagkatao. Hindi na siya ang dating anak na may pag-asa at pangarap. Sa ngayon, nasa likod siya ng mga rehas at alam nilang mahirap nang ibalik ang dating Rolliver na kanilang kilala. Nang gabing yon, umuwi ang pamilya na may mabigat na loob at bumigat din ang kanilang mga puso. Sa kanilang pag-uwi, napagtanto nila na ang kanilang mga pagsisikap ay tila nauwi sa wala. At si Rolliver ay nasa landas na mahirap nang balikan. Matapos ang insidente sa pulisya, lumamig ang ugnayan ni Rolliver sa kanyang pamilya. Hindi na siya bumalik sa eskwelahan at mas piniling sumama sa mga barkadang tinuturing niyang tunay na pamilya. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong lumalayo si Rolliver sa tahanan at bihira na lang siyang umuwi. Kapag bumabalik siya, halos hindi na rin siya nakikipag-usap at madalas lang na tahimik na umaalis kinaumagahan. Isang gabi, habang tahimik na nag-uusap sina Rolando at Marisa sa sala, narinig nilang sumara ang pinto ng kwarto ni Rolliver. Napansin ni Eliza ang kaba sa mga mata ng kanyang mga magulang at naglakas loob na kumatok sa silid ng kuya niya. "Kuya, pwede ba tayo mag-usap?" Mahina, ngunit puno ng pag-asa ang boses ni Eliza habang kumakatok. Nagbukas ang pinto at saglit na tinignan siya ni Rolliver. Hindi siya nagsalita, ngunit tumingin ng diretso kay Eliza, na tila ba nag-aantay ng sasabihin nito. "Kuya, bakit ka ba nagkakaganito?" Bulong ni Eliza, halatang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ka na ba babalik sa dati mong sarili? Bakit mo kami iniiwasan?" Napatingin si Rolliver sa malayo at sa halip na sagutin ang tanong ni Eliza, umiwas siya ng tingin. "Hindi mo ako maiintindihan, Eliza. Mas mabuti nang hindi na ako umuwi kaysa palagi tayong nag-aaway. Masaya naman ako sa mga kaibigan ko eh. Sila ang mga taong nakakaintindi sa akin." "Pero pamilya tayo, kuya." Sagot ni Eliza, desperadong ipinapakiusap ang kanyang damdamin. "Kung may problema ka, nandito naman kami para sa'yo. Ayokong mawala ka, kuya." Ngunit sa halip na yakapin ang sinseridad sa mga salita ni Eliza, huminga ng malalim si Rolliver at may lamig sa kanyang tinig nang sumagot. "Eliza, alam ko kung ano ang tama para sa akin. Ayoko nang palaging pinapangaralan. Ito ang buhay ko at ako magdidikta sa kung ano ang gusto ko." Sa puntong iyon, unti-unti nang natanto ni Eliza na ang kuya niya ay hindi na ang dating Rolliver na laging nagpapatawa at nakikipaglaro sa kanila. Umiiyak siya habang pinagmamasdan ng pagtanggi ni Rolliver. At bago pa man niya mapagilan, iniwan siya ng kanyang kuya at tuluyan ng lumabas ng bahay.
Kinabukasan, wala na si Rolliver sa bahay. Lumipas ang mga linggo at hindi na siya nagpakita o nagpadala man lang ng balita. Natanggap na ng pamilya na pinili ni Rolliver ang landas na wala sila. Sa bawat gabi, si Eliza ay nag-aabang sa bintana. Nagbabaka sakaling makitang papalapit ang kuya niya sa kanilang tahanan. Ngunit wala siyang nakikitang bakas nito. Sa mga sumunod na buwan, tuluyan nang naglaho si Rolliver sa kanilang buhay. Si Rolando, bagamat galit noon, ay laging nakaramdam ng matinding lungkot tuwing makikita ang mga lumang litrato ni Rolliver sa bahay. Si Marisa naman ay palaging nagdarasal, umaasang balang araw ay magbabalik ang kanilang anak. Si Eliza ay palaging nagbabakasakaling makabalita. Ngunit sa puso niya, unti-unti niyang nararamdaman ang paglayo ng kuya niya na tila isang panaginip na hindi na muling magbabalik. Lumipas ang panahon at sa patuloy na paglayo ni Rolliver sa kanyang pamilya, mas nahulog siya sa masamang bisyo. Sa bawat araw na kasama niya ang kanyang mga kaibigan, unti-unti siyang natutong dumepende sa mga bagay na nagbibigay ng pansamantalang aliw at nakakalibang na pakiramdam. Mga alak, sigarilyo, at kalaunan ay ang mga bawal na gamot. Isang gabi, sa kaligitnaan ng kanilang masayang inuman, nakita siya ng isang kakilala ng kanilang pamilya at agad itong ipinagbigay alam kay Marisa. Napuno ng kaba si Marisa sa natanggap na balita at agad niya itong ikinuwento kay Rolando at Eliza. Rolando, nakita daw si Rolliver, pero hindi maganda ang sinasabi nila. Nanghihinang sabi ni Marisa, baka sa kanyang mukha ang takot. Nahuli siya ng kakilala natin na nakikipag-inuman at may ibang bagay pa. Huminga ng malalim si Rolando, pilit pinipigilan ang galit at pagkabigo. Hindi na nga siya bumalik sa bahay. Ngayon ba, pati sarili niya hindi na rin niya iniingatan? Hindi makapaniwala si Eliza sa narinig. Pa, kailangan natin siyang hanapin. Baka magkasakit siya o mapahamak. Kailangan niyang malaman na nandito tayo para sa kanya. Kinabukasan, si Eliza ay nagdesisyong puntahan si Rolliver kasama ang kanyang ama. Nagpunta sila sa lugar kung saan madalas tambayan ng mga kaibigan ni Rolliver. Pagdating nila roon, nakita nila si Rolliver na halatang lasing at nakayuko sa isang sulok. Halatang hirap na hirap at walang direksyon. Ngunit pilit siyang nagpanggap na masaya sa buhay na tinatahak. Kuya! Tawag ni Eliza habang nilalapitan ng kanyang kapatid. Bakit ka nagkakaganito? Kuya, kailangan mo kaming makasama. Hindi ka dapat nandito. Umiling si Rolliver, halatang inaabutan pa ng epekto ng kanyang mga iniinom. Eliza, bakit ka nandito? Saya naman ako. Ayokong makinig sa mga sermon nyo. Hindi nyo naman ako naiintindihan eh. Hindi makapigil si Rolando at sa mabigat na boses, sinubukan niyang kausapin si Rolliver ng may otoridad. Rolliver anak, umuwi ka na. Ayokong tuluyan kang masira dahil sa mga ginagawa mo. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay sirang-sira na. Pero pwede ka pang bumalik. Ngunit tumawa lang si Rolliver. Pilit na ikinukubli ang lungkot at bigat sa kanyang puso. Bumalik? Sa buhay na puro galit at pangaral? Pa, dito ako may kontrol. Dito ako masaya. Dito hindi ako hinuhusgahan. Kuya, pakiusap ni Eliza, halos nagmamakaawa na. Pamilya tayo. Mahal ka namin kuya. Hindi ka namin gustong iwan. Kung kaya lang naming ibalik ka sa dati. Tumingin si Rolliver kay Eliza at sa unang pagkakataon ay may bakas na pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero sa kabila nito, mabilis siyang umiwas ng tingin. Pilit na tinatanggihan ang anumang koneksyon ng kanyang nakaraan. Liza, hindi ko na mababago ang lahat. Wala na akong babalikan. Tuluyan nang nawala sa kanilang paningin si Rolliver. Iniwan silang may mabigat na loob at pusong punong-puno ng lungkot. Habang pauwi sina Rolando at Eliza, hindi nila maiwasang maramdaman na tuluyan nang nalugmok si Rolliver sa bisyo.
At sa kabila ng kanilang pagsisikap na bumalik siya, tila mas pinili niyang yakapin ang mundo ng pagpapakasakit kesa sa yakap ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang taon mula nang tuluyang lumayo si Rolliver sa kanyang pamilya, habang ang lahat ay nagpapatuloy sa kanilang buhay. Walang araw na hindi inisip ni Rolando, Marisa at Eliza kung ano na ang nangyari sa kanilang anak at kapatid. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang tinanggap na si Rolliver ay maaaring hindi na bumalik at nasa landas na hindi nila kayang abutin. Ngunit isang hapon, habang abala si Marisa sa kusina at si Rolando ay nagpapahinga sa sala, narinig nilang may kumakatok sa pinto. Binuksan ni Eliza ang pinto at nagulat sa nakita. Si Rolliver, may bakas na pagkasira at lungkot sa kanyang mukha, nakatayo sa pintuan, maputla at halatang pagod na sa mabibigat na taon na kanyang pinagdaanan. "Kuya?" Maluhaluhang sabi ni Eliza, halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Ikaw ba talaga yan, kuya?" Tumango si Rolliver, baka sa kanyang mukha ang pagsisisi at pagkahiya. "Eliza, pa, ma, pwede ba akong bumalik dito?" Nagmamadaling lumapit sina Rolando at Marisa sa kanilang anak. Halos hindi makapaniwala sa pagbabalik ni Rolliver. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang kanilang pagmamahal bilang pamilya ay nanatili. Mahigpit na niyakap ni Marisa ang kanyang anak, habang si Rolando ay tumingin sa kanya. Kita ang luhang pilit niyang tinatago. "Anak," sabi ni Marisa, halatang nanginginig ang boses sa lungkot at saya. Akala namin wala ka na. Ano ang nangyari sa'yo?" Napabuntong hininga si Rolliver at malungkot na umiling. "Pa, ma, ang dami kong nagawang pagkakamali. Pinili kong iwan kayo pero sa lahat ng taong lumipas, kayo pa rin ang naaalala ko." Lumabas ang luha sa kanyang mata habang nagsasalita at kita ang bigat ng mga taon ng kanyang paglayo. Nabigla si Rolando sa mga salitang iyon at sa kabila ng mga alaala ng sakit na dinulot ni Rolliver sa kanila, ninais niyang bigyan ang anak ng ikalawang pagkakataon. Ngunit alam niyang ang mga taong nawala ay hindi basta-basta maibabalik. "Rolliver," mabigat ngunit may lamyos na sabi ni Rolando. "Nandito kami. Palagi kaming nandito para sa'yo. Pero sana, sa dami ng dinaanan mo, natutunan mo rin ang halaga ng pamilya. Sana, matutunan mong hindi kami ang kalaban mo." Tahimik na tumango si Rolliver, ramdam ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisisi, alam niyang hindi niya na mababawi ang mga taong nasayang. Ang mga sadaling hindi niya nakasama ang kanyang pamilya at ang tiwalang unti-unti niyang sinira. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Rolliver na ibalik ang kanyang sarili sa pamilya, ngunit hindi ito naging madali. Naroon pa rin ang mga sugat na kanyang iniwan at ang mga alaala ng mga araw na hindi siya nagparamdam. Nagtangkang magsimula si Rolliver ng bagong buhay. Ngunit ang kanyang nakaraan ay laging naroon, palaging bumabalik. Bagamat tinanggap siya ng kanyang pamilya, naramdaman niyang may mga bagay na hindi na niya mababago. Mga pagkakataong lumipas, mga pangarap na nasira, at mga taong nawala ng tiwala sa kanya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang kanyang pamilya. At sa huling pagkakataon, hinanap ni Rolliver ang lakas ng loob upang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at mabuhay ng may aral mula sa kanyang mapait na karanasan. Matapos ang muling pagbabalik ni Rolliver sa kanilang tahanan, unti-unti silang nagkaroon ng pag-asa na sa wakas ay magbabago na siya. Kahit alam nilang mahirap ang daan pabalik, ginawa ni Rolando, Marisa at Eliza ang lahat upang tanggapin siya ng walang halong pagdududa o galit. Ngunit ilang linggo ang lumipas at napansin nilang tila hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Rolliver. Isang gabi, habang tahimik na nagluluto si Marisa sa kusina, napansin niya ang pagkawala ng kanyang mga alahas. Ang ilang hikaw at kwintas
na minana pa niya mula sa kanyang ina. Agad niyang hinanap ito sa kanyang mga gamit, ngunit wala siyang nakita. Nilapitan niya si Rolando at sinabi ang nangyari. "Rolando, nawawala ang mga alahas ko." Bulong ni Marisa, halatang nag-aalala. Hindi kaya si Rolliver? Napabuntong hininga si Rolando, pilit na itinatanggi sa sarili ang hinala, ngunit ramdam ang bigat ng posibilidad. "Baka naman, may iba lang na nakakuha, Marisa. Huwag muna nating isipin na si Rolliver ang may gawa." Ngunit sa kabila ng pagtatangka nilang pagtakpan ang hinala, nakita ni Alyssa ang pag-aalalang hindi nila maitago. Kinabukasan, habang tahimik na nag-uusap sina Rolando at Marisa, narinig nilang nagmamadaling pumasok si Alyssa sa sala. "Ma, Pa, nasa pawn shop yung alahas nyo," sabi ni Alyssa, halos hindi makapaniwala. "Pinakita ko ang picture kay Manong Guard doon at sinabi niyang kahapon lang yung dinala." Halos bumagsak ang mundo ni na Rolando at Marisa sa kanilang narinig. Agad nilang kinumpronta si Rolliver. Sa kanilang harapan, nakita nilang wala siyang bahid ng pagsisisi, ngunit halatang kinakabahan. "Rolliver," mariing sabi ni Rolando, pilit pinipigil ang galit. "Aminin mo, ikaw ba ang kumuha ng mga alahas ng nanay mo?" Napayuko si Rolliver, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. Ngunit ang katahimikan niya ay tila isang pag-amin. Para saan, anak?" Nanginginig na tanong ni Marisa, halatang nasasaktan. "Binigyan ka namin ng pangangailangan mo. Bakit mo nagawang kunin ang mga bagay na mahalaga sa atin?" Napabuntong hininga si Rolliver at sa mabigat na tinig ay sinabing, "Kailangan ko lang ng pera. May mga bagay akong kailangan bayaran eh." "Anak," mahinang sabi ni Rolando, ngunit puno ng sama ng loob. "Hindi pera ang problema dito. Ang problema ay hindi mo kami nirespeto. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, bakit mo nagawa sa amin to?" Tahimik lang si Rolliver, at sa halip na magpaliwanag o magsorry, mabilis siyang naglakad palabas ng bahay. "Aalis ka na naman ba, kuya?" tanong ni Alyssa, pilit na pinipigilan ang luha. "Kuya, hindi mo ba talaga nakikita kung gaano kami nasasaktan sa mga ginagawa mo?" Hindi siya sumagot, at sa huling pagkakataon, tinignan ni Rolliver ang kanyang pamilya. Ngunit wala itong sinabi. Tumalikod siya at tuluyan nang umalis. Lumipas ang maraming taon at hindi na muling nakita o narinig ng pamilya ang tungkol kay Rolliver. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni na Rolando at Marisa ang lalong paglayo ng kanilang anak. Si Alyssa, bagamat patuloy ang pananabik na makita ulit ang kanyang kuya, ay unti-unti na ring tinanggap na baka hindi na ito bumalik. Sa puso ng pamilya, nanatiling may bakas ng sakit at pag-asa na balang araw ay magbabago ang kanilang anak at kapatid. Ngunit alam nilang malabong mangyari iyon. Makalipas ang ilang taon mula nang tuluyan nilang hindi na muling makita o narinig si Rolliver, natutunan na rin ng pamilya ang unti-unting paghilom. Gayunpaman, sa pagkawala ng kanilang panganay, pilit na pinunan ni Alyssa ang naiwang espasyo sa kanilang pamilya. Hindi ito madaling gawain, ngunit ginawa niya ang lahat upang maging perpektong anak. Sa pag-asang kahit paano ay mapupunan ng kawalan ng kanilang kapatid. Araw-araw, matyagang tumutulong si Alyssa kay Marisa sa gawaing bahay at nagbibigay ng panahon para sa kanyang mga magulang. Kapansin-pansin kay Rolando at Marisa ang pagkukusa ng kanilang anak. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman nila na may bigat sa puso ni Alyssa. Isang gabi, habang nagluluto si Marisa, lumapit si Alyssa sa kanyang upuan upang mag-alok ng tulong. Ngunit napansin ni Marisa ang tahimik na lungkot sa mga mata ng anak. "Alyssa, anak, mabuti ka na ba talaga?" tanong ni Marisa, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Alam ko, marami kang ginagawa para sa amin. Pero gusto kong siguraduhin na okay ka."
Nagulat si Eliza sa tanong ng ina at hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. "Ma," sabi niya sa mababang tinig. "Ginagawa ko ang lahat para hindi niyo maramdaman ng may kulang. Pero minsan, parang hindi ko kayang punan ang lugar ni kuya. Parang kahit anong gawin ko, hindi ako sasapat." Mabilis na niyakap ni Marisa ang kanyang anak. Damang-dama ang lungkot sa mga salitang iyon. Si Rolando, na nakarinig ng kanilang pag-uusap mula sa sala, ay lumapit din at tahimik na nakinig. "Eliza," sabi ni Rolando, puno ng pagmamahal at pangunawa. "Hindi mo kailangang punan ang iniwang espasyo ni Rolliver. Ikaw ay ikaw at sapat na yon. Hindi mo kailangang maging ibang tao para sa amin." Nagpatuloy sa pagtulo ang luha ni Eliza habang pilit na ipinapaliwanag ang kanyang nararamdaman. "Pa, ma, ang hirap kasi minsan eh. Minsan, naiisip ko kung nasaan na siya, kung maayos na ba si kuya o hindi. Tapos, naiisip ko rin kung nagkulang ba tayo bilang pamilya." Hinawakan ni Marisa ang kamay ni Eliza at mahinang sabi, "Alam ko, anak, lahat tayo nag-iisip ng ganyan. Pero ang pagkawala ni Rolliver, ng kuya mo, ay isang desisyon na hindi natin makokontrol. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayong nagtutulungan at mahalin ang isa't isa." Sa gabing iyon, mas naging bukas ang kanilang pamilya sa kanilang mga nararamdaman. Si Eliza, nasa loob ng maraming taon, ay pilit na naging perpektong anak, ay unti-unting natutunang hindi niya kailangang iangat ang lahat ng pasanin. Ang mahalaga para sa kanyang pamilya ay ang pagmamahal at pagsuporta sa bawat isa sa kabila ng mga pagkukulang at mga iniwang sugat. Habang unti-unting naghilom ang kanilang mga damdamin, natutunan nilang mas mahalin ang kasalukuyan at tanggapin ang bawat miyembro ng pamilya nang walang pinipilit na pagkapuno. Isang gabi, habang nag-aayos si Marisa ng hapunan, natanggap nila ang isang tawag mula sa isang malayong kamag-anak na nagdadala ng hindi magandang balita. Ang pinsan ni Rolando, na malapit din sa kanilang pamilya noong kabataan nila, ay biglaang nawala. Ang kamag-anak na ito ay palaging naging mabuting tao. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, basta na lang siya hindi nakauwi isang araw at walang nakapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng tawag, bakas ang lungkot at pangamba sa mukha ni Rolando habang tahimik na naupo sa hapagkainan. "Rolando," tanong ni Marisa, hindi maitago ang pag-aalala. "Kamusta na sila? Ano ang sabi nila tungkol kay Tito Edgar?" Huminga ng malalim si Rolando, halatang kinikilabutan sa pag-iisip. "Wala pa ring balita. Hindi nila alam kung nasaan siya at walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Nakakakilabot, Marisa. Para bang bumabalik ang mga alaala tungkol kay Rolliver." Tahimik ang lahat habang nag-iisip tungkol sa nakaraan. Si Eliza, na laging iniisip ang kapatid kahit matagal na itong nawala, ay biglang nagtanong, "Pa, paano po kung ganyan din ang nangyari kay kuya? Wala tayong alam sa kanya ngayon. Wala tayong balita kung nasaan siya o ano ang kalagayan niya." Napabuntong hininga si Rolando at tinignan ng kanyang anak. Kita sa kanyang mga mata ang parehong takot at lungkot. "Anak, wala tayong magagawa kundi ang umasa at ipanalangin na kahit saan man siya, ay maayos pa rin ang kalagayan niya." Sa gabing iyon, nagkaroon ng seryosong pag-uusap ang pamilya. Isa-isang inamin ng pangungulila at mga natitirang pag-asa na balang araw ay makikita pa nilang muli si Rolliver. "Hindi ko alam kung kailan natin matatanggap na baka hindi na siya babalik," sabi ni Marisa, halatang pinipigil ang luha. "Pero araw-araw ko siyang pinagdarasal na sana kahit papaano ay ligtas pa rin siya." Umiling si Rolando. Pilit na pinapatibay ang loob ng kanyang pamilya.
ngunit halata ang bigat ng kanyang damdamin. Kung ito ang landas na kailangan nating tahakin, tatanggapin ko. Pero hindi ko kailanman mawawala ang pag-asa na baka balang araw, bigla siyang magpakita sa pintuan at magbalik sa ating buhay. Sa gabing iyon, naramdaman ng bawat isa ang pagkakaugnay ng kanilang pamilya sa kanilang nawawalang anak at kapatid. At sa bawat takot at pangamba na dala ng pagkawala ni Rolliver, mas naging matatag ang kanilang relasyon. Nagpatuloy silang umaasa at nagdarasal para sa kanilang kamag-anak at para na rin kay Rolliver, na kahit saan man siya, sana ay may nag-aalaga at gumagabay sa kanya. Bagamat mahirap, natutunan nilang magpatuloy at palakasin ang loob ng isa't isa, kahit pa sa kabila ng kawalang katiyakan. Isang araw, habang nililinis ni Marisa ang lumang aparador sa kwarto ni Rolliver, napansin niyang may ilang sulat na nakatago sa ilalim ng kahon ng mga laruan. Kinuha niya ang mga ito at nakita niyang mga lumang liham pala ito ng anak noong bata pa siya. Mga simpleng liham na isinulat ni Rolliver sa kanila. Mga pangarap na isinulat niya para sa kanyang hinaharap at mga munting kwento na kanyang pagbabata. Hindi napigilan ni Marisa ang sarili at nagsimulang basahin ang mga sulat. Bawat linya ay puno ng inosente at masayang alaala. Mga pangarap ni Rolliver na maging isang doktor, mga salitang nagpapakita ng pagmamahal niya sa kanyang mga magulang at kapatid, at mga simpleng kwento ng kaligayahan. Habang binabasa ang mga liham, dahan-dahang tumulo ang mga luha ni Marisa, na muling naalala ang dating Rolliver na puno ng pag-asa at saya. Nakita ni Eliza ang kanyang ina na umiiyak habang binabasa ang mga sulat at agad siyang lumapit. Nang makita niya ang mga liham ng kuya niya, hindi rin niyang napigilang maluha. Tinawag nila si Rolando at sama-sama nilang binasa ang mga sulat ni Rolliver. Bawat liham ay parang boses ng batang Rolliver na tumatawag sa kanila mula sa isang masayang nakaraan. At sa bawat salita ay naramdaman nila ang masalimuot na sakit ng pagkawala. Pa, sabi ni Eliza, pilit pinipigil ang luha. Hindi ko inakala na ganito pala ang mga pangarap ni Kuya noon. Sana pala nagawa nating tulungan siyang matupad ang mga pangarap na iyon. Tahimik na huminga ng malalim si Rolando, halatang pilit na pinapakalma ang sarili sa kabila ng sakit na nararamdaman. Hindi natin naisip na darating ang araw na ganito, na mawawala siya sa atin. Pero anak, ginawa natin ang lahat ng kaya natin. Hinawakan ni Marisa ang kamay ni Rolando at ni Eliza. Bawat sulat na ito, bawat pangarap na isinulat niya, bahagi na ito ng buhay natin. Kahit hindi natin siya makakasama, ipagdarasal ko na sana, kahit saan man siya, ay matagpuan niya ang kapayapaan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap ang pamilya tungkol sa mga naiwang pangarap ni Rolliver. Napagtanto nilang ang mga pangarap ni Rolliver ay hindi nila maaaring punan. Ngunit maaari nilang ipagpatuloy ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang pamilya at pagmamahalan. Ipinangako nila sa isa't isa na ipapasa ang pagmamahal na ipinakita ni Rolliver noong bata pa siya sa bawat isa sa kanila. Sa kabila ng pagkukulang at mga pagkakamali, bagamat mahirap ang sitwasyon, ang pagbabalik sa mga sulat ni Rolliver ay nagbigay sa kanilang pamilya ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang buhay ng may mas bukas na puso at matibay na pagmamahal para sa isa't isa. Sa paglipas ng mga taon, hindi na muling nakita o narinig ng pamilya ang tungkol kay Rolliver. Sa kabila ng pagkawala niya, patuloy na nanatili ang sakit at lungkot sa puso ni Rolando at Marisa. Sa kanilang pagsisikap na tanggapin ang nangyari at patuloy na maghilom, napansin nila ang maraming kabataang tulad ng kanilang anak. Mga kabataang nalilihis ng landas at walang sapat na gabay. Isang araw, iminungkahi ni Marisa kay Rolando ang ideya ng pagsali sa isang organisasyon sa kanilang komunidad na tumutulong sa mga kabataang nanganganib maligaw ng landas dahil sa masamang impluwensya o kakulangan ng suporta. Rolando, mahinang sabi ni Marisa. Alam kong hindi natin natulungan si Rolliver sa huli,
Pero baka may magagawa pa tayo para sa ibang mga kabataan na nasa parehong sitwasyon. Napaisip si Rolando at sa kabila ng unang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang kahalagahan ng sinabi ni Marisa. Oo nga Marisa, sagot niya. Kung may maitutulong tayo para may mga batang hindi kailangang tahakin ng landas na tinahak ni Rolliver, baka makatulong din ito sa atin na mapunahan kahit papaano ng konti ang sakit. Nagsimula silang sumali sa mga aktibidad ng organisasyon, tulad ng pagbibigay ng mga motivational talks at pag-aalok ng mga counseling sessions para sa mga kabataan at mga magulang. Nakakakilala sila ng mga batang lumaking walang sapat na paggabay at mga pamilya na, tulad nila, ay nangangailangan ng tulong para sa kanilang mga anak. Sa bawat kabataang kanilang natulungan, naramdaman ni Rolando at Marisa na tila sa bawat isa ay may munting parte ni Rolliver. Mga pangarap na maaaring muling mabuhay, mga landas na maaari pang maitama. Isang araw, pagkatapos ng isang seminar, nilapitan si Marisa ng isang batang lalaki, si Nilo, na nagbahagi ng kanyang mga problema. Naging pabayari ng kanyang mga magulang at siya ay nagsimulang gumamit ng bawal na gamot. Dahil sa impluwensya ng kanyang mga kaibigan, walang malalapit na tao sa kanyang buhay na handang makinig at umalalay sa kanya. Alam mo, Nilo, sabi ni Marisa habang maingat na hinahawakan ang balikat ng bata. Lahat ng mga tao ay may kakayahang magbago at bumangon mula sa pagkakamali. Kailangan mo lang hanapin ang mga taong handang sumuporta sa iyo. Kung kailangan mo ng kausap, nandito kami ni Rolando, bukas ang aming pinto para sa iyo. Si Rolando, na tahimik na nakikinig sa kanilang usapan, ay hindi napigilang makita ang kaunting anyo ni Rolliver sa mukha ng bata. Nilo, sabi niya sa kalmadong boses, may mga magulang kang nagmamahal sa iyo. Kahit hindi mo agad yun nararamdaman. Pero sana, makita mo na nandito kami para tulungan kang makilala ang sarili mong lakas. Unti-unting bumalik ang sigla ni Nilo. At sa tulong ng organisasyon, natutunan niyang itama ang kanyang landas at magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ang bawat kabataang natutulungan ni Rolando at Marisa ay nagdadala ng maliit na bahagi ng paghilom sa kanilang puso. At sa bawat kwento ng tagumpay, mas naramdaman nilang may mahalagang misyon ng kanilang pamilya. Bagamat hindi na muling nakita si Rolliver, napagtanto ni Rolando at Marisa na ang kanyang alaala ay nananatiling buhay sa bawat kabataang natutulungan nila. Sa huli, ang pagmamahal na minsang nagkulang para kay Rolliver ay natutunan nilang ipasa sa iba, sa pag-asang ang mga batang ito ay makaiiwas sa madilim na landas na hindi nila kayang balikan para sa sariling anak. Sa ganitong paraan, nahanap nila ang kapayapaan sa puso nila. Alam na kahit wala si Rolliver, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay liwanag sa iba. Pagod na pagod si Eliza matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Madilim na at halos wala ng tao sa kalsada habang naglalakad siya pauwi sa kanyang kondo. Habang naglalakad, napansin niya ang isang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada, na tila nanghihina at nanginginig sa lamig. Ang pulubi ay may maruming damit at tila ilang araw nang hindi naliligo. Huminto si Eliza sa paglalakad at tinignan itong mabuti, habang tinatanong ang sarili kung paano siya makakatulong. Sa pagtingin niya, napansin niyang may kalakip na lungkot at pangungulila ang pulubi. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang kuya na si Rolliver, na matagal nang nawawala. Biglang naramdaman ni Eliza ang malalim na awa para sa pulubi. Naisip niya kung ang kanyang kuya ay nasa katulad na kalagayan, gusto rin niyang may tumulong dito. Sa isang iglap, nagdesisyon siyang lapitan ng pulubi. Kuya, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Eliza, ang kanyang boses ay puno ng kabaitan at pag-aalala. Tumingin ang pulubi sa kanya, bakas ang pagkalito sa kanyang mata. Ngunit makikita rin ang matinding pagod at gutom. Hindi ito sumagot, ngunit humina ang tingin nito. Tila nahihiya, ngunit may konting pag-asa sa alok ni Eliza. Wala ka po bang matutuluyan ngayong gabi? Muling tanong ni Eliza. Kung okay lang sa'yo,
Pwede kang sumama sa akin para makakain at makaligo ka po ng maayos. Nag-atubili ang pulubi. Ngunit sa huli, tumango ito at sumunod kay Eliza. Nang makarating sila sa kondo, agad siyang naghanda ng pagkain habang pinapahiram ang banyo para makaligo ang pulubi. Tahimik na sumunod ito at habang naliligo, napansin ni Eliza ang ilang pamilyar na anino ng mga peklat sa bintana ng banyo. Nag-aalinlangan siya sa kanyang nararamdaman. Ngunit tila may parte sa kanyang puso na nagsasabing kilala niya ang taong ito. Nang matapos mag-shower ang pulubi, lalo siyang napatitig sa mga galos at marka sa katawan nito. Mga pamilyar na tanda na natatandaan niyang nakita noong bata pa sila. Kinilabutan si Eliza sa naiisip. Kuya? Halos bulong na tanong ni Eliza, pilit na nilalabanan ang bumabalong na emosyon. Ikaw ba talaga yan? Nagulat ang pulubi. Bakas ang gulat at pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita, ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang pagkilala at lungkot. Hindi na napigilan ni Eliza ang pagtulo ng kanyang mga luha at biglang niyakap ang pulubi, na ngayon ay natitiyak niyang ang kanyang nawawalang kuya na si Rolliver. Bakit mo kami iniwan ng ganito, kuya? Umiiyak na tanong ni Eliza habang mahigpit siyang nakayakap sa kapatid. Hindi mo ba alam kung gaano ka namin hinanap at kung gaano kasakit ang iniwan mong bakas sa amin? Halos hindi makapagsalita si Rolliver, ngunit sa gitna ng kanilang yakapan ay bumulong siya. Eliza, hindi ko na kayang bumalik noon. Wala na akong mukhang maiharap sa inyo. Sa gabing iyon, magkahalong saya, lungkot at pagsisisi ang bumalot sa kanilang muling pagkikita. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, nakaramdam si Eliza ng pag-asa. Dahil ang kuya niyang matagal nang nawala ay muling nagbalik sa kanyang buhay. Sa pinakasimple, ngunit pinakadramatikong paraan. Tahimik na nakaupo si Rolliver sa sofa ng kondo ni Eliza. Basang-basa pa ang buhok matapos maligo. At bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Tumitig siya sa kapatid na matyagang nakikinig at naghihintay ng paliwanag. Alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan. Oras na para sabihin kung ano talaga ang nangyari sa kanya sa mga taon ng pagkawala niya. Alam kong matagal niyo akong hinintay, pero hindi na ako makakabalik noon. Malungkot na bungad ni Rolliver. Akala ko kasi kung lalayo ako, mas magiging madali. Mas maiiwasan ko ang mga pagkukulang ko bilang anak, bilang kuya. Pero sa huli, napunta ako sa mas masalimuot na mundo. Hindi mapigilan ni Eliza ang pagtulo ng kanyang luha habang tahimik siyang nakikinig. Lumapit siya ng konti kay Rolliver, hinihintay ang kasunod na mga salita. Nung una, sumama ako sa isang grupo. Mga taong akala ko ay nagmamalasakit din sa akin, na magbibigay sa akin ng bagong simula. Patuloy ni Rolliver, halatang nasasaktan sa pagbalik ng mga alaala. Pero mali pala ako. Ang grupo na yon, sila yung nagdulot ng mas maraming problema kaysa sa inaakala ko. Hinila nila ako sa mundong wala ng balikan. Napalunok si Eliza. Dama ang bigat ng mga pinagdaanan ng kapatid. Hindi niya inaasahan na ganito kasilimuot ang kwento ni Rolliver. Sa simula, maliit na bagay lang ang pinapagawa nila. Pagpapatuloy ni Rolliver. Inutusan ako mag-deliver ng mga pakete sa iba't ibang lugar. At sa bawat linggong nagdaraan, nagiging mas delikado ang mga trabaho. Naging sunod-sunuran ako dahil takot akong iwan o kontrahin sila. Hanggang sa tuluyan na ako napasok sa mundo ng krimen. Niyakap ni Eliza ang kanyang mga braso, pilit na pinapakalma ang sarili sa bigat ng kwento ni Rolliver. Gusto kong umalis noon, Eliza. Halos bulong na sabi ni Rolliver. Pero sa tuwing susubukan kong tumakas, pinagbabantaan nila ako eh. Pati na rin ang pamilya natin. Sabi nila, kung hindi ako susunod, baka pati kayo madamay. Napahigpit ang yakap ni Eliza sa sarili, ramdam ang takot at pangamba sa bawat salita ng kuya niya. Kaya, ginawa ko ang lahat ng sinabi nila. Umabot pa sa punto na
Namuhay na ako sa lansangan. Palipat-lipat ng lugar para makaiwas sa kanila. At sa mga taong humahabol sa akin, wala na akong ibang magawa kundi magtago. Magpakalayo-layo. Ayokong mahuli. Pero ayokong makita niyo akong ganito. Isang takas na walang pag-asa. Sabi ni Rolliver, ang boses ay puno ng pagsisisi. Tahimik na nagpatakbo ng luha si Eliza. Hindi makapaniwala na ang kuya niyang nawala ng matagal ay may ganitong karanasan. Tinawid niya ang lamesa sa pagitan nila at mahigpit na niyakap si Rolliver, na tila bumalik sa pagkabata sa kanyang mga braso. Kuya, bakit hindi mo kami binalikan? Kahit anong nangyari, handa naman kaming tulungan kay. Umiiyak na sabi ni Eliza. Hindi mo kailangan magdusa ng mag-isa. Hinaplos ni Rolliver ang likod ni Eliza. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Alam kong nagkulang ako, Eliza. Pero ngayon, dito na ako. Handa na akong bumalik. Kailangan ko rin ng tulong. Ayoko nang magtago. Ayoko nang tumakbo. Sa gabing iyon, nagpalitan ng masinsinang mga salita at yakap ang magkapatid. At sa kabila ng lahat ng sakit at pagkukulang, natutunan nilang tanggapin ang pagbalik ni Rolliver. Nakita ni Eliza na kahit anong layo pa ang itinahak ng kanyang kuya, may pag-asa pa ring bumalik siya sa tamang landas, kasama ang pamilya sa kanyang tabi. Habang nakaupo si Rolliver sa sofa ng kondo ni Eliza, alam niyang oras na para ibahagi ang tunay na kwento ng kanyang pagkawala. Matagal na siyang hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid, ngunit ngayon, handa na siyang magsalita at humarap sa kanyang nakaraan, gaano man ito kasakit. Alam mo, Eliza, noong una akala ko kaya kong mag-isa. Akala ko madali lang ang paglayo at pagsunod sa gusto kong buhay. Pero sa bawat hakbang ko palayo, lalo lang ako naligaw. Mabigat ang boses ni Rolliver, halatang bumabalik ang mga alaala ng pagkakasala. Nagpakalayo ako. Nagpatangay sa bisyo. Una, alak, tapos sigarilyo. Di rin nagtagal, nalulong na ako sa droga. Hindi makapagsalita si Eliza. Tahimik lamang siyang nakikinig habang bumubuo ng mga tanong sa kanyang isip. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha ng kuya niya habang inaalala ang mga masalimuot na karanasan. Sa tuwing iniisip ko kayo, mas lalo akong naguguluhan. Patuloy ni Rolliver. Naiisip ko kung gaano ako naging malaking pagkukulang sa pamilya natin. At sa bawat araw na lumilipas, mas pinili kong magpakalayo kaysa humarap sa inyo. Hindi ko na kayang bigat ng expectations at hindi ko na kinayang tuparin ang mga pangarap nyo para sa akin. Nagpatuloy ang kwento ni Rolliver at habang siya ay nagsasalita, bakas ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya kung paano siya bumagsak ng tuluyan dahil sa kanyang mga bisyo. Ang mga gabing walang katapusan na inuubos niya sa pag-inom at paggamit ng bawal na gamot na nagbigay ng pansamantalang pagtakbo mula sa kanyang mga problema. Ngunit mas lalong nagpalubog sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Eliza, sa bawat pagkakataon na gusto kong bumalik, hindi ko magawa. Iniisip ko, paano ko kayo haharapin na ganito yung kalagayan ko? Wala akong mukhang maiharap. Puno ako ng galit sa sarili ko. At sa bawat patak ng alak, sa bawat paggamit ng droga, pilit kong kinakalimutan ng lahat. Pero sa totoo lang, lalo lang ako nasasaktan. Hindi mapigilan ni Eliza ang pagtulo ng kanyang luha. Ang kuya niyang dati ay puno ng pangarap at saya, ay narito ngayon sa kanyang harapan, basag at puno ng pagsisisi. Hindi niya akalaing ganito kalalim ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid. Kuya, malumanay na sabi ni Eliza. Hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa. Kahit na ano pa yung nangyari, pamilya ka namin eh. Wala sa amin ang perpekto, pero hindi ka namin tatalikuran. Sa puntong iyon, si Rolliver ay tuluyan ng humagulgol. Sa wakas, nailabas niya ang lahat ng kanyang pinagsisisihan, ang kanyang mga pagkakamali at ang kanyang labis na lungkot. Hinawakan ni Eliza ang kamay ng kanyang kuya, pinaparamdam sa kanya
na hindi siya nag-iisa. Andito na ako ngayon dahil sawa na ako magtago, Eliza. Humihikbing sabi ni Rolliver. Alam kong matagal akong nawala at nagkulang. Pero kung papayagan niyo ako, gusto kong magsimulang muli. Tahimik na nakaupo si Eliza at Rolliver sa sofa, magkatabi, habang unti-unting binubuksan ni Rolliver ang kanyang nakaraan. Halata sa kanyang mga mata ang bigat ng mga alaala at ang matinding pagod ng taong naglakbay sa maling landas. Alam mo, Eliza, bungad ni Rolliver, halos bulong ang kanyang boses. Noong bata pa tayo, lagi kong iniisip na magiging maganda ang buhay natin. Madalas kong isipin ang mga pangarap natin. Maging matagumpay, makatulong kay mama at papa. At syempre, ang pagiging kuya na maipagmamalaki mo. Saglit siyang huminto, tila binabalikan ang mga masasayang alaala na iyon. Ngunit maya-maya ay dumilim ang kanyang ekspresyon at napabuntong hininga siya ng malalim. Pero habang tumatanda ako, naramdaman ko parang hindi ko kayang amputin lahat ng inaasahan sa akin. Sa eskwela pa lang, madalas na akong bumagsak sa mga pagsusulit. Hindi ako makasabay sa iba eh. Pakiramdam ko, unti-unti akong nalulunod sa bawat pagkabigo at walang makakaintindi sa akin. Napalunok si Eliza, nakikinig ng tahimik habang lumuluha. Ramdam niya ang bigat ng sinasabi ng kanyang kuya at ang pighating itinago nito sa maraming taon. Kapag nakikita kita at ang mga kaibigan mo na matagumpay sa pag-aaral, lalo lang ako nawawalan ng kumpiyansa. Naging cycle ito ng galit at pagdududa sa sarili. At bago ko pa man mapigilan, naging napakadali na sa akin ng sumuko. Patuloy ni Rolliver, ang boses ay puno ng pagsisisi. Kaya noong napasok ako sa masamang barkada, para bang nabigyan ako ng paraan para takasan ang mga problema ko. Isang paraan para hindi ko na maramdaman ang sakit ng pagkatalo. Hindi na napigilan ni Eliza ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya naisip na ang kuya niya ay minsang puno ng saya at pangarap ay nabalot ng takot at pagkabigo. Sa kanyang isip, tila sinisisi niya ang sarili na hindi niya napansin ang nararamdaman ni Rolliver. Kuya, bakit hindi ka nag-open sa amin noon? Sana natulungan ka namin. Sana mas naparamdam namin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Umiiyak na sabi ni Eliza. Hinawakan ni Rolliver ang kamay ng kanyang kapatid at marahang ngumiti, bagamat puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Eliza, hindi ko kayo gustong biguin. Mas pinili kong lumayo kaysa makita niyo akong walang kwenta. Isang taong hindi kaya ang mga pangarap natin. Sa tuwing bumabalik sa isip ko ang lahat ng yun, natatakot akong harapin kayo. At natutunan ko na lang na takasan ang lahat. Pero ngayon, na-realize ko na mali yun. Wala akong natakasan, Eliza. Ako lang ang nawalan. Sa muling pagbabalik ni Rolliver sa pamilya at sa tulong ni Eliza, nagsimula siyang maghanap ng bagong direksyon sa buhay. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, ipinakita ng kanyang pamilya ang pagmamahal at suporta na noon pa man ay kanyang kailangan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang natutong magtiwala muli sa kanyang sarili at nagsikap na bumangon mula sa pagkakalugmok. Isang araw, habang nag-uusap sina Rolliver at Eliza sa isang maliit na kapihan, napag-usapan nila ang pagnanais ni Rolliver na magkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay. Inilahad niya ang pagnanais na magamit ang kanyang karanasan upang makatulong sa iba. Eliza, simula ni Rolliver, ang boses ay puno ng pag-asa. Alam ko kung gaano kahirap ang maligaw ng landas. Gusto kong tulungan ang mga kabataang tulad ko noon. Yung mga nasa bingit ng pagkakagulo, yung hindi alam kung saan sila pupunta. Marahil, ito ang paraan ko para makabawi. Hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa sarili ko. Ngumiti si Eliza, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang kuya. Kuya, ang laking bagay ng plano mo. Alam kong marami kang matutulungan at isa akong patunay na kaya mong magbigay ng inspirasyon. Sa tulong ni Eliza at ng kanilang pamilya, nagsimula si Rolliver na mag-volunteer sa isang lokal na organisasyon
na nagbibigay suporta sa mga kabataang nalilihis ng landas. Dito siya nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento, ang kanyang mga pagkakamali at ng kanyang mga natutunan mula sa kanyang paglalakbay. Bagamat mahirap sa simula, natutunan niyang ibahagi ang kanyang karanasan nang hindi nahihiya o natatakot, at sa halip ay may layuning makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Unti-unti, napansin niyang maraming kabataan ang nakikinig sa kanya at natututo mula sa kanyang mga sinasabi. Marami sa kanila ang lumapit sa kanya para humingi ng gabay, at dito natagpuan ni Rolliver ang bagong pag-asa. Naramdaman niyang muli ang halaga niya, hindi lang bilang kuya ni Alyssa o anak ni Rolando at Marisa, kundi bilang isang taong may mahalagang papel sa buhay ng ibang tao. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na seminar, lumapit kay Rolliver ang isang batang lalaking nagngangalang Jomar, na may parehong pinagdaanan ng kanyang pinagdaanan noon. Takot na takot si Jomar na hindi siya matatanggap ng kanyang pamilya dahil sa kanyang mga pagkakamali. Mahinahon siyang kinausap ni Rolliver at hinawakan ng balikat nito. "Jomar," sabi ni Rolliver, puno ng kabutihang loob. "Lahat tayo nagkakamali, pero hindi kailanman huli ang lahat para magbago at ituwid ang ating landas. Kung kaya ko, kaya mo rin. Lagi ka lang may pag-asa. Basta, handa kang harapin ang mga pagkakamali mo." Sa paglipas ng panahon, mas nakilala si Rolliver sa komunidad bilang isang inspirasyon at gabay para sa mga bataang nalilihis ng landas. Nakatanggap siya ng respeto mula sa mga magulang at kabataan na humanga sa kanyang katapangan at sa kanyang pagbabalik loob sa tamang landas. Masaya ang kanyang pamilya, lalo na si Alyssa, na nakikita ang muling pagbangon ng kanyang kuya. Simula nang bumalik si Rolliver sa buhay ng kanyang pamilya, nagsimula rin ang paghilom ng sugat na iniwan ng kanyang pagkawala. Sa kabila ng mga pagkakamali at pagkukulang, unti-unti nilang tinanggap si Rolliver nang walang halong galit o pagdududa. Nagpa siya ang pamilya na maglaan ng mas maraming oras para magkasama at bumawi sa mga panahong nawala. Isang linggo ng hapon, nagplano si Rolando na magdaos ng isang simpleng hapunan sa bahay. Tulad ng mga ginagawa nila noon, bago pa nagbago ang lahat. Tahimik at maayos nilang inihanda ang mesa, habang si Alyssa at Marisa ay masayang nagluluto sa kusina, kasama si Rolliver na tumutulong. Sa kabila ng simpleng okasyon, dama ang saya at pagkabuo ng kanilang pamilya. Habang kumakain, nagsimula silang magbalik-tanaw ng mga alaalang masaya, lalo na noong bata pa sila. Si Marisa ay nagkwento ng mga kwento tungkol sa mga kalokohan ni Rolliver noong maliit pa ito. At nagtawanan sila habang naaalala ang masasayang panahon. Sa mga simpleng kwentuhan, naramdaman ni Rolliver na hindi siya kailanman nawala sa puso ng kanyang pamilya. Matapos ang hapunan, nagpasya silang pumunta sa kanilang paboritong parke noong bata pa sila. Naglakad sila ng magkasama, nagkwentuhan tungkol sa mga plano at pangarap para sa hinaharap, at nagsimula silang gumawa ng mga bagong alaala. Mga alaalang hindi na naglalaman ng lungkot o galit, kundi pagmamahalan at muling pagbubuklod bilang isang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi ng kanilang routine ang mga simpleng pagsasama-sama. Paminsan-minsan ay nagluluto sila ng espesyal na hapunan, namamasyal sa mga lugar na mahalaga sa kanila, at naglalaan ng oras para magtawanan at magkwentuhan ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat sandaling iyon, naramdaman ni Rolliver ang init ng kanilang pagmamahal at ang katatagan ng kanilang pamilya. Mula sa araw na iyon, natutunan ni Rolliver na ang totoong yaman sa buhay ay ang pamilya, ang pagmamahal at suporta ng mga taong hindi kailanman siya iniwan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkukulang, natutunan nilang maghilom, magpatawad at muling magsimula. Sa wakas, naging buo ang kanilang pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, natagpuan nila ang kapayapaan at kaligayahan sa muling pagbubuklod ng kanilang mga puso. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling makasama ni Rolliver ang kanilang pamilya, nagdesisyon siya na gumawa ng konkretong hakbang para tuluyang makabangon. Sa tulong at suporta ni Alyssa, Rolando at Marisa, napag-isipan niyang magsimula ng isang maliit na negosyo upang patunayan sa sarili
at sa pamilya na kaya niyang bumuo ng bagong kinabukasan. Isang gabi, habang nag-uusap sina Rolliver at Eliza sa sala, inilahad ni Rolliver ang kanyang plano. Eliza, Ma, Pa, gusto kong magsimula ng maliit na negosyo. Sabi ni Rolliver, bakas ang determinasyon sa kanyang boses. Isang bagay na hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya natin. Gusto kong patunayan sa inyo at sa sarili ko na kaya kong bumangon at maging maayos. Ngumiti si Eliza, ramdam ang pagmamalaki sa kanyang kuya. Kuya, anong klaseng negosyo ang naisip mo? Ano man yan, nandito kami para suportahan ka. Matapos ang ilang linggong pag-iisip, napagdesisyonan ni Rolliver na magbukas ng isang maliit na kainan sa kanilang komunidad. Naisip niyang gamitin ang mga paborito nilang recipe bilang pamilya na may simpleng menu ng mga lutong bahay at paboritong pagkain na nagpapaalala ng kanilang masasayang alaala. Hindi man malaki ang kapital, ipinakita ng kanyang pamilya ang buong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang panahon at pagod upang matulungan siyang masimula ng negosyo. Naging abala si Rolliver sa paghahanda para sa pagbubukas ng kainan. Tinulungan siya ni Rolando sa pag-set up ng maliit na pwesto, si Marisa sa paggawa ng mga homemade recipe, at si Eliza sa pag-aayos ng mga gamit at pag-promote ng kainan sa kanilang komunidad. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Rolliver ang pagkakaisa ng kanyang pamilya at ng kanilang pananampalataya sa kanya. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas ng kanilang maliit na kainan at laking gulat nila nang maraming tao ang dumating upang sumuporta. Maraming kakilala mula sa komunidad ang pumunta, pati na rin ang ilang dating kaibigan ni Rolliver na masaya para sa kanyang bagong simula. Lumipas ang mga linggo at naging matagumpay ang kanilang maliit na kainan. Maraming parokyano ang bumabalik dahil sa masarap at lutong bahay na pagkain na nagsisilbing alaala ng kanilang sariling tahanan. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unting napuna ni Rolliver ang tiwala sa kanyang sarili. At sa tulong ng kanyang pamilya, natutunan niyang itaguyod ang bagong simula na pinangarap niya. Ang kanilang maliit na negosyo ay hindi lang naging simbolo ng pagbabago ni Rolliver, kundi pati na rin ng pagkakaisa at pagmamahal ng kanilang pamilya. Sa huli, natagpuan ni Rolliver ang kasiyahan at katatagan hindi lamang sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi sa mainit na pagtanggap ng kanyang pamilya at ng kanilang komunidad. Sa patuloy na paghilom ni Rolliver at ng kanyang pamilya, natuklasan ni Eliza na may isa pang pangarap ang kanyang kuya, ang makatulong sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng edukasyon. Noong bata pa sila, madalas maglaro si Rolliver ng teacher kasama si Eliza at iba pang mga batang kapitbahay. Lagi niyang sinasabi na balang araw, gusto niyang magpatayo ng isang maliit na library o learning center para sa mga kabataang walang access sa sapat na kaalaman at mga libro. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, ikinuwento ni Rolliver kay Eliza ang pangarap na ito. Eliza, sabi ni Rolliver, bakas ang pagninilay sa kanyang boses. Alam mo ba, noon pa man, pangarap ko nang magkaroon ng isang lugar na pwedeng puntahan ng mga kabataan para matuto. Isang maliit na library o learning center sana, kung saan sila makakahanap ng inspirasyon para tuparin ang kanilang mga pangarap. Napangiti si Eliza at ramdam niya ang pagkasabik ni Rolliver sa ideya. Kuya, baka pwede pa rin natin gawin yan. Marami na tayong natutulungan sa kainan natin. Bakit hindi natin subukang itayo ang library na yan? Nagulat si Rolliver sa alok ni Eliza, ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa tulong ng pamilya at ng komunidad, nagdesisyon sila na magsimula ng isang simpleng proyekto. Ginamit nila ang ilang bahagi ng kanilang kinikita mula sa kainan upang mangalap ng mga libro, gamit sa pag-aaral at mesa para sa mga batang mag-aaral. Sa loob ng ilang buwan, nabuo nila ang munting library sa gilid ng kanilang kainan. Isang simpleng silid na puno ng mga librong maingat na pinili at inayos ni Eliza at ng pamilya. Dito ay libreng makakapag-aral ang mga kabataan mula sa kanilang komunidad. Naging isang lugar ito kung saan maaaring makakita ng inspirasyon ang mga batang may pangarap na tulad ni Rolliver noon. Sa pagbubukas ng learning center, naisip ni Rolliver na natupad na rin ng isa sa kanyang pinakamalaking pangarap.
Sa tulong at pagmamahal ng kanyang pamilya, hindi na lang ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pagkakaisa ng kanyang pamilya at sa pangakong hindi na nila papayagan na mawalan ng pag-asa tulad ng nangyari sa kanya noon. Sa kabila ng mga nagawa at natulungan ni Rolliver, alam niyang ang tunay na paghilom ay hindi lamang nagmumula sa pagtulong sa iba, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Sa loob ng maraming taon, dinadala niya ang bigat ng mga pagkakamali at pagkukulang na ginawa niya. Kahit pa pinatawad na siya ng kanyang pamilya, hindi niya agad mahanap ang kapatawaran para sa sarili. Isang umaga, habang tahimik siya na nakaupo sa isang bangko malapit sa library na itinayo nila ni Eliza, nagmuni-muni siya tungkol sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Iniisip niya kung paano siya nagkamali, kung paano niya sinayang ang maraming pagkakataon at kung paano sa kabila ng lahat ay tinanggap pa rin siya ng kanyang pamilya. Napagtanto niyang sapat na ang kanyang pinagdusahan at marahil ay oras na upang tuluyan ng pakawala ng galit sa sarili. Naisip niyang hindi na niya kailangang magtago sa anino ng kanyang nakaraan. Lumapit si Eliza sa kanya, marahil ay nararamdaman nito ang bigat sa kanyang dibdib, at umupo sa tabi niya. "Kuya," sabi ni Eliza, "alam kong mahirap kalimutan ang lahat ng nangyari, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na sapat na ang ginagawa mo. Hindi mo na kailangang patunayan pa sa amin o sa sarili mo. Mula pa noon, ikaw ang kuya kong mahal at hindi nagbago yun." Sa mga salitang iyon ni Eliza, tuluyan nang napaiyak si Rolliver. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay kaya na niyang pakawala ng lahat ng sakit at pagsisisi. Sa simpleng yakap ng kanyang kapatid, natagpuan niya ang kapanatagan na matagal na niyang hinahanap. Mula noon, naging tahimik at payapa ang buhay ni Rolliver. Natuto siyang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi higit sa lahat, sa sarili niya. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang puso at sa bawat araw na dumaraan, naging inspirasyon siya sa pamilya, sa komunidad, at sa bawat taong naghahanap ng paghilom.